Hi guys! Welcome to my channel. So recently, sobrang nahumaling ko ulit sa 2 PM to the point na ang wallpaper ko si Jang Uyong. Pinapanood ko sila like the whole day, yan, naka-play lang yung mga vlogs nila. At dahil nga kakanood ko sa kanila, syempre Korean, so kumakain sila ng mga food nila. Sobrang nag-crave ako. Sarap ng kimchi. So ito, napadaan ako sa grocery kahapon, and kung mahilig ka din sa Korean food or nagka-crave ka, gagawa tayo yung mga easy lang DIY Korean foods. Nang dumating ako galing sa grocery, nilagay ko na sa ref. I wanted to make sure na malamig na kasi ito yung ilan sa mga gagamitin natin for today. Walang malapit na Korean mart dito, so yung iba mag-i-improvise tayo. So first of all, we need subak, watermelon. So ganito kasi yung nakakita ko sa mga vlogs nila, yung parang may stripes. Dalawang klase yung nakita ko sa grocery, merong plain green lang, merong stripes. Sabi ko, siguro baka mas okay to. So, this is 105 pesos. Yan, malamig na yan. Tinignan ko yung mga Korean vlogs. So, nakita ko ginagamit nila Dole na fruit cocktail, sagwa, apple. This is 36 pesos. So, hindi natin kailangan, but bumili na din ako frozen vegetables and uyu, milk, saida. Wala tayo ng chilsong saida. So, Sprite na lang, malamig na din. And kimchi. Meron akong bread. Tinatabi ko to, nire-reuse ko siya. Like, halimbawa, may kailangan akong lagyan or pag maglilinis ka ng kalan. Maganda to kasi sobrang absorbent. So, siguro next vlog papakita ko sa inyo or minsan basurahan. So, ayan, pino-fold ko and then kinikip. Nagsan na lang kasi nga nailagay ko na yung ibang laman. So, we have my favorite corned beef. Pwede natin ilagay. Since, wala namang, ay, may babasagin pala. We have sesame oil, mayo. Parang may nabasa ako isang vlog din na Korean na gumamit ng condensed milk for hwache. Noguri, japaghetti, guys. This is my favorite Korean noodles. May iba natin kailangan like itong noodles na random. My favorite raisins. My favorite ketchup. Ito hindi ko favorite na toothpaste pero binili ko na din. Ito kailangan natin. So wala kasi din talaga akong nahanap ng mga Korean brands. So gusto ko sana gayahin mismo yung mga recipe nakita kong ginagawa ng 2 PM but wala ngang malapit na Korean mart. So ito na lang, San Marino corn tuna. Yan. So itong mga to, tsaka yung mga pinakita ko kanina. Now, let's go to the non-food. Okay, so sakto kasi kahapon nung nagpunta ako sa mall, naka-sale sila. So, may mga items na less 20% and then additional 10% kapag meron ka ng parang loyalty card. JML, so shout out kay Alexis, kay Lara, at kay Danny ng JML Philippines sa SM Cubao branch. So, sabi nila i-shout out ko daw sila. So, ito na po, i-assemble ko na. Actually, tinanong nila ako, sabi nila, ma'am, gusto mo kami na mag-assemble para madalian ka, para hindi ka mahirapan. Sabi ko, parang mas okay na i-vlog ko para din makita nyo. Halimbawa, bibili kayo nito. So, nakita ko stoneware. Nabasa ko kasi, kapag daw gusto mo ng mas healthy na mga kitchenware, mas okay yung mga stoneware. And this is 7 layers. Ganon, and non-stick, pwede din siya sa induction and pwede sa gas. 2,200, nabili ng 1,500. Not sponsored by JML. Pero, naalala ko, yung plancha ko sa buhok, ito, JML, parang 10 years ko na siyang ginagamit. Yung plancha kong to, 10 years ko nang ginagamit. Never nasira kahit minsan. So, yan yung ginamit kong pangkulot ng hair today. Yan, prepare na nila ni Lara. Lagyan niya na ng palatandaan. So, this is for the cover. Oops. May kasamang takip. Kasi diba mostly ng mga fry pan, wala siyang takip. So, meron kang kailangan bilhin na ibang pot na same yung cover para magka-cover ka. Kaya ako to in-include dito sa vlog kasi ito yung gagamitin ko para sa isa sa mga recipe natin. Nagustuhan ko dito, guys. Itim na yung ilalim. So, kahit na magkasunog-sunog yan, nangingitim yung pot. So, ito, at least yan na. Sabi naman ni Alexis, natatanggal daw to over time. Pero ito daw talagang stone. Kahit scratchin mo, ano siya, durable. Handle. Siguro tatanggalin din yung plastic na ito para hindi masunog.
So yun nga, pag nanonood ako ng mga vlogs ng 2PM, alam niyo yung pinaka na-enjoy kong mga content nila. Yung mas simple, yung mas walang masyadong ganap, yung ano lang talaga, yung luluto lang sila, ganun. Paulit-ulit kong pinapanood. Kung madali lang siyang ikabit, ginamit ko tong mahaba kong screwdriver. Ayun. Bagong fry pan with cover, JML stoneware. Para naman sa other non-food, so, lagi ako may dalang eco bag. Sabi nila, mas healthy din daw kapag ang food container mo ay yung glass. 320 pesos, nabili ko ng 250 pesos yata. Yung cover niya, it's still plastic. Pero nagustuhan ko kasi, parang medyo color gray. Ganito yung mga gusto kong gamit. Either pink, white, beige, or gray. Ayan. So, we will find out soon kung leak-proof. Pero yung itsura niya, tsaka hindi sobrang bigat. Baso, pa-sale din to guys. So, less 20 and then additional 10%. Ang original price niya ay 80 pesos. So, parang naging magkano na lang. Lagi ako nababasagan ng baso. Tapos madalas yung mga baso ko, mga wala silang partner, like single, mag-isa lang, ganun. So, iba-ibang mag-isa. So, ayan, dalawa. Now, let's start cooking Korean food. Hugasan ko muna tong mga to. Alam mo, even yung mga content ng 2PM na naghuhugas lang sila ng pinggan, na-enjoy ko pa din. So, di pa ako nakakabili ng bagong sponge. Pasensya nyo na yung luma akong sponge. Elementary ba or high school? Siyempre may THE class. So, ang ganda nun kasi even yung mga simple tasks, tinuturo sa amin like paghugas ng pinggan, ganyan. So, meron din palang tamang routine ng paghugas ng pinggan. So, unahin mo yung mga less malagkit and then papunta ka sa malagkit. So, glass yung pinakauna, spoon, fork, tapos mga plates, and then tsaka yung mga container. Pinaka-last na yung pots and pans. JML, ang nakalagay, allow it to cool before mo huhugasan. Hinalin mo ng ganyan. So, mainit pa. Gaganon siya. Nakakasira yon. So, ginagawa ko most of the time, pinapalamig ko. And then, yun din yung nakita ko sa label ng JML. Allow it to cool muna bago mo siya babasain para hindi madadamage. Ang ganda pagbago. Binash ko yan kanina bago maghugas. So, ayan, magsasaing muna ako. So, okay, ma-overwash na natin to. Base sa vlogs ng 2PM, yung cravings ko, una kong gagawin, jumokbap. So, gumawa si Wuyong ng ganito. So, parang siyang, actually, rice ball na may laman sa loob. And then, ang pinagbatayan ko naman sa hwatche, ito naman, na-inspire, nag-crave ako dahil sa isang episode ng vlog nila, kumakain sila ng watermelon. Tapos sabi ko, parang ang sarap. So, sabi ko, paano ba gumawa ng hwatche? Ito yung nakita ko. This is a Korean vlog. So, dahil nga medyo nakakabasa ako ng konting Korean, nakakaintindi ng konti. So, ito yung sinunod ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang ginamit niya ay Dole fruit cocktail. So, yan yung binili ko. And then, another naman, japaguri. Ginagawa daw ni Chansong. So, ayan. Ito guys, nabili ko lang sa SM Grocery. This is, I think, 71 pesos. Ito, 70 pesos din yata. Hindi ko alam kung magkano sa Korean Mart, kung mas mura or mas mahal. So, ito yung mga ingredients para sa hwatche. And, meron kasi akong isang nabasa na vlog, Korean din. Sobrang simple lang ng ingredients niya. Kung titignan nyo, 5 nga lang. So, subak, watermelon, cider, poksunga, peach, sagwa, apple, and olgum, ice cubes. As in, yun lang. Tinanong ko naman ng friend ko, yung mga minimit ko sa Korea, kung nagpupunta tayo doon. So, ang sabi naman niya, hwatche는 chihyangira. So, kung ano daw yung preference mo sa hwatche, ganon. So, inisip ko kung pwede kong lagyan ng mango. Kung magiging Korean style pa din ba siya kapag may mangga. And then, yung ibang vlog naman, ang ginagamit nila, strawberry milk. So, wala akong nakita. So, plain milk and hopefully okay pa din kahit na Sprite yung gagamitin natin. So, first na gagawin natin, guys, is to drain. So, ito malinis na tong mga to. Sobrang linis dito, guys, bago ako nag-start mag-vlog. So, don't worry about yung mga ganyang patong-patong kasi malinis lahat dito. Okay, so first step is to drain our fruit cocktail. Ay, ibabalik ko muna sa ref.
Isa sa mga hidden talent ko, guys, magbukas ng lata using knife. Pag wala akong can opener, nakakabukas pa din ako. Ayan. Wow, mukhang maganda to. Ganda pala ng dole. Wow, ang bango. Wow. So, habang dine-drain to, yung rice natin, naluluto na din. Curious ako kung matamis. Isa din sa favorite fruits ko ang watermelon. Matamis. Ang sarap. Ang sarap. Parang mas madali kasi na habang ini-slice mo siya, tsaka mo tinatanggal yung mga buto. And mukhang mas okay nga pag seedless. Mas less hassle. Sagwa time! Sagwa also means apologize. Apple. Ganda. Ang matamis. So, babalatan ko ba or hindi? Hindi ko babalatan. So, next naman, mango. Papalit na ako ng gloves. Ito pala yung purpose ng bagong baso na binili natin. Dali. My favorite plate. 50 pesos lang to sa isang Japan surplus shop na napuntahan ko dati. Pagkatapos ko i-chop, nawawala dito. Binabalik ko sa ref para ma-retain niya yung lamig. So, binalik ko muna sa ref lahat yung ingredients ng huache para lumamig. Mamaya natin imimix. So, tatapusin na natin tong huache. Pinalamig ko lahat sa ref. And ang ganda ng tama ng araw dito. It's 5:30 PM. So, it's golden hour. So, okay. So, ganito lang to kadali. Papagsama-samahin lang. Watermelon and apple. Fruit cocktail na drained na. Ayun, no, dami pa ding natanggal na extra sauce. Kaya mas maganda talaga din i-drain. Ganda ng kulay. And then, lalagay ko na tong mango. Now, for the magic ingredient, cider, Sprite. Nilagay ko na lahat. Grabe yung tunog. And fresh milk.
haluin. Wow. Wow. May isa pa akong vlog na nakita na naglagay siya ng condensed milk. Pero konti lang nilagay niya. So, konti lang din. Para may additional sweetness lang. So, basically, parang fruit salad. Pero meron lang Sprite. So, may hint lang siya ng soda. So, okay na yun. Ayoko din ng sobrang tamis. Grabe, tagal ko nang gustong gumawa nitong hwache. So, try ko na yung sabaw. Okay, perfect. Meron ako ditong cherry. So, pwedeng lagyan sa ibabaw. I have my ice. Ito yung bilog. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na favorite kong vlog ko ng 2 PM. Paulit-ulit ko lang pinapanood to yung Oh Who Set E sa Hongchon. So, right now, naggagawa sila ng samgyeopsal. Yan si Uyong, nagsasaing siya. Okay, so titikman ko na guys. Alam nyo, pinaka gusto ko talaga matikman itong hwache. Kanina pa ako takam na takam dito. Hindi ko lang sure kung makaka-copyright ako dito, kaya ginilid ko siya para in case madaling i-blur. Bala ko sana background kayo. Okay, so yung hwache na may mango. So medyo kulang sa tamis. Pero okay lang, healthy. Ang sarap. Ang sarap ng watermelon. Fluffy ka, dali. Hi, Fluffy ka. Ito ka. Yan. Okay. Ang sarap ng hwache. Sobrang ang sarap. Di ko alam kung bakit sobrang nakaka-relax for me pag nakakita ko sila nagluluto, makain, gano'n. Sana more episode pa na ganito. Yung ganyan lang, yung luluto sila, kakain, tapos mag-out of town, gano'n. Paulit-ulit kong pinapanood. Sila yung kumanta ng again and again and again, tsaka yung listen to my heart beat, ganyan.